Nakakagulat na balita. Amerikanong dating kontratista ng militar arestado sa Germany, akusadong espiya ng Amerika sa China. Matinding alarma sa Korea. 12-dosenang eroplano at barko nawalan ng direksyon dahil sa umano'y GPS sabotage ng North Korea. Japan at European Union nagsanipwersa para palakasin ang seguridad sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Tutukan ang mga detalye sa likod ng mga maiinit na kaganapang ito. Isang Amerikanong kilala lamang bilang Martin D. ang inaresto dahil sa matinding akusasyon ng tangkang pagbabahagi ng mga sensitibong impormasyon tungkol sa mga operasyong militar ng Amerika sa Germany sa mga intelligence agencies ng China. Itong si Martin D. na 37 taong gulang ay dating nagtatrabaho bilang kontratista para sa militar ng Amerika. Ibig sabihin siya ay di direktang bahagi ng militar, ngunit nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanyang nagbibigay ng serbisyo sa mga puwersa ng Amerika sa rehiyon ng Hessen, kung nasaan ang Frankfurt. Ayon sa Federal Prosecutor's Office ng Germany, nagsimula ang investigasyon ng mga German authorities matapos matanggap ang impormasyon na si Martin D. ay umano'y kusang lumapit sa mga opisyal ng pamahalaan ng China para ialok ang mga sensitibong impormasyon na natutunan niya habang nagtatrabaho sa Amerika. Ipinahayag pa nila na mayroong matinding hinala na si Martin D. ay nagpakita ng interes na makipagtulungan sa Foreign Intelligence Service ng China. Kaya naman mabilis na kumilos ang mga German counterintelligence. Ang Federal Criminal Police Office o BKA ang nanguna sa operasyon. Sa kanilang pagsisiyasat, hinalughog nila ang bahay ni Martin D. sa Frankfurt. Ngunit wala pang inilabas na detalye ang mga autoridad kung ano ang nakuha o natagpuan sa kanyang tirahan. Ang Germany ay nagiging mas alerto pagdating sa mga banta ng espiya mula sa ibang bansa, lalo na sa China at Russia. Alam nyo ba, may mga insidente kamakailan kung saan tinatarget ng mga foreign powers ang mga mahahalagang pasilidad sa Europa. Isa dito ang kaso ng pagsabog sa DHL Logistics hubs sa Germany at UK noong Hulyo, na sinisiyasat ng mga American at European authorities kung may kinalaman ang intelligence agency ng Russia dito. At ito pa, hindi lang si Martin D. ang sangkot sa ganitong klaseng kaso. Nitong Abril lang, 3 German din ang inaresto sa Düsseldorf at Bad Homburg dahil sa pagkakasangkot sa pagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa military technology. At sa Leipzig-Halle Airport naman noong Oktubre, isang Chinese na nagtatrabaho sa logistics company ang dinakip dahil sa hinihinalang pagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa mga flight, cargo at pasahero sa mga taong posibleng konektado sa isang German defense firm. Kung mapatunayan, posibleng humarap si Martin D. sa mabibigat na kaso ng espionage, kung saan ang parusa ay mahahabang taon ng pagkakakulong sa ilalim ng mga batas ng Germany laban sa paniniktik at hindi autorisadong aktibidad ng intelihensya. At sa kabila ng mga pangyayaring nagaganap sa Europe, nandiyan naman ang isa pang nakakabahalang balita mula sa Korea. Sabado ng hapon, iniulat ng militar ng South Korea na muling nagkaroon ng disruption sa GPS signals mula sa hilagang bahagi ng bansa, ito'y sa ikalawang sunod na araw. Ayon sa mga ulat, naapektuhan ang ilang mga flight at operasyon ng mga sasakyang pandagat, ngunit hindi pa tinukoy kung ilan nga ba ang mga naapektuhang biyahe. Habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng South at North Korea, patuloy na ipinagmamalaki ni Kim Jong-un ang mga pagsulong ng kanyang nuclear at missile program at nagpapakita pa siya ng mas matinding agresyon sa pamamagitan ng mga electronic at psychological warfare. Halimbawa, ang pagpapalipad ng libu-libong mga balon na naglalaman ng basura at anti-South Korean propaganda leaflets, isang klasikong pamamaraan ng pagpapakita ng galit at panliliit sa kanyang mga kalaban sa South. Ang mga GPS interference na ito ay unang na-detect mula sa mga lugar malapit sa Kaesong, isang lungsod na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng North Korea, at Haeju, isang kalapit lungsod. Ipinahayag ng Joint Chiefs of Staff ng South Korea na ilang mga eroplano at barko
ang naapektuhan ng operasyon ng North Korea sa loob ng 2 araw na iyon. Bagamat tinutukan nila ang mga eroplano at barko na malapit sa mga apektadong lugar, hindi pa rin tinukoy kung paano nga ba nangyari ang interference sa GPS signals at kung gaano kalawak ang naging epekto nito. Ito na nga ang naging huling babala ng South Korea sa North Korea. Ayon sa kanilang statement, mariin nilang hinihiling sa North Korea na itigil ang ganitong uri ng GPS interference provocations. Dagdag pa nila, may mga magiging seryosong epekto kung magpapatuloy ang ganitong uri ng aksyon. At tiyak na pananagutin nila ang North Korea sa anumang mangyaring masama. Dahil dito, may mga eksperto na nagsasabi na pinapakita lamang nito ang kahinaan ng Incheon International Airport sa South Korea, ang pangunahing paliparan ng bansa. Ang Incheon ay may taunang pasahero na umaabot sa 56 na milyong tao at 3.6 na milyong toneladang karga. Ang airport na ito ay nasa loob lamang ng 100 kilometro mula sa North Korea, kaya't malaki ang posibilidad na maapektuhan ito ng mga ganitong pagsubok sa GPS signals. Ayon kay analyst Suk Joon-yeon, isang eksperto sa North Korea na nagsusulat sa 38 North website, wala pang malalaking aksidente na naganap mula sa ganitong mga pagsubok, ngunit binigyang diin niya na ang interference sa GPS signals ay maaring magdulot ng panganib sa mga komersyal na eroplano, lalo na kung ang visibility ay mahirap. Bukod sa mga ganitong technical na issue, may mga insidente ring nakapagtala ng epekto ng North Korea sa mga operasyon sa Incheon. Noong 2024, inabot ng 265 minuto ang kabuuang oras ng pagkaantala ng runway operations ng paliparan dahil sa mga trash balloons ng North Korea. Sa mga balloon na ito, nilagyan sila ng basura bilang isang uri ng protesta laban sa mga South Korean activists na naglalabas ng anti-North Korean propaganda sa hilagang bahagi ng bansa. Habang patuloy ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, mas lalala pa ito sa mga pinapakitang agresyon ni Kim Jong-un. Halimbawa, nitong nakaraang Oktubre, giniba ng North Korea ang ilang bahagi ng mga unused road at rail routes na konektado sa South bilang simbolikong protesta. Tila ba nagiging mas matindi ang galit ni Kim sa South Korea na may pamahalaang may matinding paninindigan laban sa kanyang rehimen. Ang North Korea ay nagdeklara rin ng isang bagong missile test sa simula ng Nobyembre. Ito ay isang intercontinental ballistic missile na nagpapakita ng patuloy nilang lakas at presyon laban sa Amerika. Isa pang seryosong alalahanin ngayon ay ang lumalalim na ugnayan ng North Korea at Russia. Sinasabing tumutulong ang North Korea sa Russia sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kagamitan militar at pati na rin ng kanilang grupo na magpapalakas sa pagsuporta ni President Vladimir Putin sa digmaang Ukraine. Sa ganitong mga hakbang, lumalaki ang banta mula sa North Korea. Hindi lamang sa Korea kundi pati na rin sa buong mundo. Kamakailan lang inanunsyo ng Japan at ng European Union, EU, ang kanilang bagong partnership sa seguridad at depensa, isang hakbang na may malaking kahalagahan lalo na sa kasalukuyang global na klima. Ayon kay Josep Borrell, ang EU Foreign Policy Chief, sa isang press conference sa Tokyo noong Biyernes, "We live in a very dangerous world," at pinahayag nila ng Japan na sa harap ng lumalalang alitan sa iba't ibang bahagi ng mundo, kailangan ang mas matibay na partnership sa pagitan ng mga bansa. Ang partnership na ito ay ang unang uri ng kasunduan na ginawa ng EU sa isang bansa sa rehiyon ng Asia-Pacific, kaya't itinuturing itong isang makasaysayan at napapanahong hakbang. Naging bahagi ng mas malaking estratehiya ng EU ang pagpapalalim ng ugnayan sa mga bansang nasa Asia, lalo na't patuloy na tumitindi ang joint military activities ng China at Russia, pati na rin ang mga hakbang ng North Korea sa pagpapalakas ng kanilang militar. Ito'y kasunod ng mga missile tests na isinagawa ng North Korea kamakailan, kabilang ang isa na pinaniniwala ang bagong klase ng Intercontinental Ballistic Missile, ICBM. Sa kabila ng mga geopolitikal na tensyon, parehong nagpakita ng matinding pag-aalala sina Borrell at Takeshi Iwaya, ang Foreign Minister ng Japan, ukol sa lalalim na military cooperation ng North Korea at Russia. Binanggit nila na ang pag-deploy ng mga tropa mula North Korea
patungong Russia at ang patuloy na transfer ng armas ay nagdudulot ng banta sa international security. Tinututukan din nila ang pagsuporta sa Ukraine laban sa agresyon ng Russia. Ngunit hindi lang ito tungkol sa North Korea. Ayon kay Borrell, ang kasunduan sa depensa at seguridad ng EU at Japan ay hindi lamang nakatuon sa isang lugar kundi sa mas malawak na seguridad sa rehiyon ng Asia-Pacific at Europa. Kasama sa kanilang kasunduan ang pagpapalakas ng naval cooperation, mga joint exercises at pagbuo ng mga hakbang para sa cybersecurity, pati na rin ang pagtutok sa mga hybrid threats, mga banta na hindi lang pisikal kundi pati sa teknolohiya at impormasyon. Ang mga hakbang na ito ay mahalaga sa isang panahon kung saan ang mga hybrid threats o mga banta na hindi agad makikita tulad ng cyber attacks ay naging mas laganap. Isang halimbawa ng mga banta ay ang patuloy na pagpapalakas ng North Korea sa kanilang missile development program. Hindi lamang ito isang simpleng issue para sa Japan at EU, kundi isang seryosong hamon na dapat tugunan ng buong international community. Bilang bahagi ng mga hakbang na ito, ang Japan ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang puwersang militar. Simula nang ipatupad ang bagong security strategy ng Japan noong 2022, mabilis na pinalawak ng bansa ang kanilang ugnayan sa Estados Unidos, Australia at mga bansa sa Europa para mapigilan ang agresibong kilos ng China. Kasama na dito ang mga hakbang para sa mas malawak na pag-export ng armas at mga joint military ventures tulad ng kanilang proyekto sa pag-develop ng next-generation fighter jet kasama ang United Kingdom at Italy. Ang pagtutulungan ng EU at Japan sa aspeto ng depensa ay isang hakbang na malaki ang magiging epekto, hindi lang sa Asia-Pacific kundi sa buong mundo. Patuloy ang mga hakbang na ito para mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa harap ng mga banta mula sa mga bansang may malalaking ambisyon sa larangan ng militar tulad ng North Korea at Russia. Sa huli, ang mga ganitong partnership ay hindi lamang tungkol sa proteksyon ng mga bansa, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng global na kooperasyon laban sa mga banta ng digmaan at mga hindi tradisyonal na uri ng pananakop. Sa mga tensyon at banta na patuloy na lumalala, paano kaya makakaapekto sa atin ang mga desisyong ginagawa ng mga bansa tulad ng Japan at EU? Magiging sapat kaya ang kanilang mga hakbang para maiwasan ang mas malalaking pagsubok? I-share ang inyong opinyon sa comment section at mag-follow para sa mga susunod na updates. Patuloy nating pag-usapan ang mga isyong ito.